Psalm 119, verse 125. Ako po ang babasa ng isang talata. Tigisa lang tayo. Para matitid niya tayo. Psalm 119, verse 11 ang aking pagkasabi. Ang sa inyo ay 125. Hanggang 125. Tama niyo. Thy word is a lamp unto my feet. 105, sorry. 105. Ano yun po? 105. Hindi 105. Nandiyan na po ba kayo? Amen. Sa 105. Bago po basahin ko muna po ang sa 119. Samahan ko po ako. And babasahin verse 11. Tayo po ay verse 105. Sabi po dito sa verse 11, Thy word have I hid in my heart, that I may not sin against them. Sa verse 125, tuloy po. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Ay po mga langit. Maraming Diyos sa langit. Salamat po sa pagkakataon ito. Ang bawang isa ay ginagawa mo at patuloy na sinasamahan kami kasama ng aming mga kaibigan, kakilala, at churchmate. Pagkubahin mo kami ang pagtitipong ito, malalahati ang iyong pangalan, makita ang pangangailangan ng bawat isa ayon sa iyong kalooban ng Panginoon. I-provide mo po, Panginoon, ang sapat sa pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Ma-realize ang bawat isa yung kakulangan at sa iyo hanapin ang bagay na maaaring makapagtulong sa mga pangangailangan nito. Pinupuri ka namin, samahan mo kami, tinatas namin yung dakilang pangalan sa pagkakataon. Tulang ang bilangit na salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po kayo ng mga po. Sabi po ng Psalm 180 or 19 verse 11, Thy word have I hid in my heart, that I may not sin against God. Sino po sa inyo ang nakamemorize ng talatang ito? Honestly, kasi nga po ang tanong ng ito. Thy word have I hid in my heart, that I may not sin against God. Sabay-sabay po tayo, walang tinginan, ready, begin. Thy word have I hid in my heart, that I may not sin against God. Dito nga po, tingnan nga natin. Ready kayo po. Thy word, ay parang nadaya tayo doon. Wala akong tinginan doon. Thy word have I hid in my heart, that I may not sin against God. Against thee. Against thee. Against thee, sorry. Against thee. Against God. Against thee. Ako walang mali. Against thee. Against thee. Ready po? Ready? Go. Thy word have I hid in my heart, that I may not sin against thee. Against thee. Kayo po, dito po sa likod natin. Ready? Go. Thy word Have I hid in my heart that I may not sin against thee. I may sin against thee. Salamat po. At tunay, ang ating topic this afternoon is hiding God's Word in our heart. Kailangan mayroon tayong natatagong salita ng Diyos sa ating puso. Amen? Kailangan itong itago at makikita natin, unang-una, tingnan muna natin ang pahulugan ng ating binasang talata. Thy word have I hid in my heart, thy word have I hid. Ang salitang na tinatago, ano daw yung mahalagang tinatago? Siyempre, pag tinatago, may mahalagang bagay. Ito po. At ang nakatago ay ang kanyang salita. Amen? So, sino po ang may mga tinago dito? May ipon sa bangko, tinagong pagmamahal, hindi sa pasok. Ano ba?
tinagong sama ng loob, Lahat na. tinagong hinanakit. Maraming mga bagay na pwede natin itago, pero ang napaka-importanting bagay na dapat natin itago sa ating buhay ay ang salita ng Diyos. Amen? Sigurado. Alam niyo po, may mga bagay, pag namali tayo ng pagtatago, may maaaring maging resulta ito sa atin. Pag namali ka ng itinago. Amen? Kaya dapat, pag nabubulok at makasisira, huwag mo nang itago. Itapon mo sa pinakamalalim na dagat. Sunugin, di ba? So, may mga unnecessary things na natatago sa atin na dapat mawala sa ating buhay. Amen? The meaning of the word, thy word have I hid, yung salitang hidden or hid, yung natago, it means treasure. Treasure. Treasured mo. Ika nga sa talungang Tagalog ay iyong pinangangalagaan. Pinapangalagaan. Yung parang salitang alaga. Yung hindi iniingat-ingatan. Yan, pinapangalagaan. Maraming mga kasing kahulugang salita yun na tinetreasure mo. Hindi mo basta pinagpapalagay-lagay ang ibig sabihin. Ano po? Kasi pag pinapahalagahan, hindi palagay-lagay. Hindi pakalat-kalat. Diba? Yan yung mga bagay na meaning nung pagtatago. Hindi basta-basta palagay-lagay. Kasi importanteng bagay ito. Amen? Ang salita ba ng Diyos ay importanteng bagay? O may mas higit pa bang mahalaga dito? Wala na, di ba? Pero ano, higit natin pinapahalagahan at iniingat-ingatan. Hindi ba dapat ang mas higit sa lahat ay ang salita ng Diyos? Kung kayo mo'y naniniwala, kaya niyo bang magbigay sa akin ng 10 memory verse? Kaya. 20. Kaya. 30. Kakayanin. Kaya. Parang totoo. Di ba? So makikita natin ang kahalagahan ng pagpapahalaga. Kung mayroon kang pangangalagaan, dapat dami-damihan mo. Amen? Kailangan hindi lang isa. Amen? Yung itinago mo, gano'ng kadami? Sa bangko. Brother. Wala nga eh. Importante ang mayroong pinapahalagahan. Mayroon kang iniingatang bagay na magdudulot ng kagandahan ng buhay. Kaya kung yung iniingatan mo ay makapagdudulot ng kasamaan, huwag mo nang itago. Amen? Tama po? At huwag mo rin namang ikalat. Masama na nga, ikakalat mo pa. Katulad kanina, basura itinapon sa labas. Ilagay sa tamang lugar. Amen? At ang lugar natin, pinapahalagahan ba natin ang bawat isa? O ibig sabihin, hindi natin ipinagpapalagay-lagay ang ating sarili. Inilalagay natin sa tama ang ating sarili sa kamay ng Panginoon. Amen? Pag ipinagkatiwala mo ang buhay mo sa iba, lagot ka. Tatay ka pa. Dapat sa Panginoon na. Amen? Hindi mo ipagkakatiwala ang iyong buhay sa barkada. Sa sinasabing nagmamahal sa iyo, hindi ka iiwan dahil sa buti. Kapag may pinagsamahan, walang iwanan. O, talaga? Parang totoo. Di ba? Sabi nga namin kanina nung sa Sunday School, yung mukhang totoo. Ano sa palagay niyo ang ibig sabihin ng mukhang totoo? Mukhang totoo, brother. Peke, pare. Di ba? Mukhang totoo lang, pero hindi totoo. Peke. Amen? Importante po yun. Yung salitang hidden means treasure. Pangalawang meaning ng hidden or hid is stored. Inimbak. Meron kang pag-iimbat o pag-iipon.
Kinakailangan marami kang inipon. Ang problema, pag nag-ipon ka ng sama ng loob, ay masama. Tama? Pag nag-ipon ka ng hangin, ano ka hangin? Putot. Bagyo ang hangin. Pag nag-imbak ka ng sama ng loob, sino magsasabi? Ikaw din. So kung mayroon kang iimbak, hindi yung mga pangit. Sabi ko nga, pag magaganda, pinagdadami ang lahi, pag pangit, wag na. Salamat na lang. Amen? Importante yun kasi nag-iimbak tayo ng mga mabuting bagay sa lupa. Yan ba yung bumabuting bagay na nasusunod? Kundi yung treasures in heaven. Bagay na hindi kayang nakawin ng mga pusakan na magnanakaw sa lupa. Amen? Yun ang dapat natin naiimbak. Yung pera, sabi mo nga, pagdating ng sahod, kahit tagal kong hinintay. Tapos bigla ka na lang nawala, sahod. Kahit tagal mong hinintay, tapos bigla ka nawala, sahod. Isang mata lamang, in a twinkling of an eye, ubos ang pera. Ganon kabilis ang salapi para gasusin. Pero malaking bagay kung ang iimbak natin sa ating buhay. Ayun ang sabi ng talata. Ano po? Salita ng Diyos. Hindi salita ng kapitbahay. Salita ng Diyos. Ang pangako ng Diyos. Stored. Dapat iimbak. Kept safe. O ibig sabihin, inaalagaan ka din. Pinangangalagaan mo yun. Di ba, pag nag-uni ka pangangalagaan mo yan. Kasi precious yun eh. Napakahalaga yan. Nag-iisang, ika may mutya. Nag-iisang uni ka Miss Oh. Universe. Miss Universe. Miss Universe. Mutya. Ito ay bukod tangi. Wala nang kapares. So, pag gano'n ang isang bagay na pinapahalagan mo, napakahalaga nun. Hindi mo basta-basta ipagkakatiwala sa iba. Aalagaan mo, lulukuhin lang ng iba. Ito namang babae, nakakita lang ng ko, hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Hindi ba? Isang beses mo lang ka lang nakakilala bigla ka na lang, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Ay nasa siya nung 1 hanggang 16 years old, di ba? Kasama mong nanay mo, hindi naman siya. Nabuhay ka, di ba? Bakit mo sasabihin, hindi ako kaya mabuhay kapag wala ka? Ano ba? Parang mukhang totoo, pero hindi yun ang tapang totoo. So, importante mga bagay na ating iniingatan. Ano po? Kaya mag-ingat tayo sa mga bagay natin iniingatan. Tingnan po natin, Thy word have I hid in my heart. Saan dapat itatago? Kung mayroon tayong pagtatagungan, dapat yung safe na lugar. Na pwedeng hindi anayin, pwedeng hindi distrongkahin. Minsan, natatawa lang ako sa aking anak yun. May pangangailangan siya sa motor niya. Nag-pray siya sa Panginoon spiritual, nag-pray. Tulungan mo, may pangangailangan ng alam mo, uy, nakita niya, answered prayer. Nakita niya yung aking tibyo. Yung aking alkansya. Yung answered prayer. Ako, di kinuha niya yung alkansya ko. So, sabi, inimba ko yun. Sabi ko, yung aking musisayan yung si alkansya, may nasa ng aking pira din Sabi ng aking anak, pa, answered prayer ko yun. Yung kahit anong tago mo, mahirap itago, di ba? Pero yung tinago mo sa puso mo, mahirap kuhanin. Amen? Mahirap kuhanin. Kaya, ang puso, it refers to inner person, your mind, your will, and emotions.
yung ikaw mismo. Kinakailangan magtago ka ng salita ng Diyos sa iyong puso. Amen? Hindi, wala yan, Sister Ruth. Mabubulok yan. Pero kapag tinago mo yung salita ng Diyos, mananatili yan sa puso mo. Tama yan. Amen? Huwag kung ano-ano iiimbak mo sa puso mo. Huwag sama ng loob. Huwag utang. Di ba, yung tanong mo kanina, pag mayroon kang utang ang kapwa mo, ano sabi ni Pastor kanina? Huwag mong singilin. Huwag kang magiganti. So, Pastor pa utang, huwag mo na akong singilin. So, yung mga bagay po na pag-iimbak natin sa ating puso, kailangan ay ang salita ng Diyos. Ano ang mas maraming nakaimbak dyan sa puso mo? Amen? Yan ba yung mga worries in life? Uy, ang trabaho ko. Uy, papaano na si Kumari? Uy, papaano na ang salary namin mamaya? Wala pa akong pira, pastor, pautang. Uy, bibili ako ng bigas, wala pa din pag-ulam. Lahat na yung nakaimbak sa puso, puro pag-aalala. Amen? Importante yung mga bagay-bagay na nakakaimbak sa ating puso. Kasi yun ang maaaring maka-apekto ng ating buhay at pagkatao. The more na kung anong tinatago mo dyan sa puso mo, the more yun ang makaka-apekto sa iyo. Kung puro pag-aalala ang itatago mo sa iyong puso at sa iyong buhay, puro takot, puro pangamba, puro chismis, puro galit, puro inis, magdudulot ito sa iyo ng kabulukan. Amen? Ito lang yung isang bagay na maaaring hindi magdulot ng kabulukan sa tao. Ang salita ng Diyos, pag inimbak mo sa puso mo, ikabubuhay mo ito. Amen? Ikabubuhay natin lahat. Yun po ang marapat natin. The psalmist saying, I have intentionally stored God's word in me. Sabi ng psalmist. Intentionally, talagang sinadya niya mag-imbak ng salita ng Diyos sa kanyang sarili, para sa kanya. It includes memorizing, meditating, and valuing God's Word. Amen? Importante ang pagpapahalaga dito sa kanyang salita. We are Bible-believing Christian, right? Magdadala po ba tayo ng Bible? May Bible po kayo? Merong pagmamayari po ba kayong Bible? So, napakahalaga na magkaroon tayo ng memorized scripture from our heart. It includes memorizing, meditating. Ano sabi ng salita ng Diyos doon sa last phrase? That I may not sin against thee. And the psalmist is not claiming perfection, but expressing a desire. Nagpapakita siya ng desire o kagustuhan to live pleasing to God. Gusto niyang namumuhay siya ng higit na kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Yun ang hinahangad niya sa kanyang buhay. Kaya siya nag-iimbak ng salita ng Diyos sa kanyang buhay. Gusto niyang i-please at luwalhatiin ang Diyos. Sino po sa inyo ang may sasakyan? Tapos meron siyang mga toolbox sa sasakyan. Sabi ni Brother Joe. Brother Ed, ikaw may sasakyan din, may toolbox ka. Oo, mayroon malaki. Importante yung toolbox na dapat ay dala-dala natin, motor man yan. Ano po? Ito yung isang illustration. Maaari tayong magkaroon ng isang toolbox, nandun lahat ng gamit, at one time, nasa biyahe tayo, biglang nasiraan ngayon yung sasakyan natin. Ang problema, hindi natin dala yung toolbox. Yung toolbox, kahit kompleto sa gamit, hindi mo dala at that moment, useless yung toolbox. Amen? Useless. Okay, dala natin ng, sabi nga ng lusot eh, wala kayong dalang Bible. Wala po, nandito naman sa puso ko. Ayun, galing. Ay, wala si Sister Ruth, di mo kasama. Nandun po sa amin, pero nandito sa puso ko. Parang gano'n eh. So, importante yun. Kinakailangan, mayroon tayong dala na imbak sa puso natin. Amen? So, yun po yung sinasabi nito. In connection with the Word of God,
Many believers owns Bible. Tayo, nagmamayari tayo ng mga Bible. Kayo po ba may nagmamayari ng Bible? Naalala ba yung kwento nung nag-aaral na pastor ng mapapangasawa? Pastor yun ah. Iniwan niya yung Bible niya. Lord, gusto ko yung magbibigay nito sa akin. Iiwanan ko ito sa upuan. Pag magbibigay nito sa akin, yun ang aking God's will. So, ang ginawa, iniwan. Sana kung magbibigay ka ng mapapangasawa ko, walang biyanan. Bakit may problema ba sa biyanan? Wala akong biyanan. Eh, ang nangyari, iniwan niya yung Bible. Alam niyo po, inabot sa kanya, brother, Bible mo, hindi siya. Eksakto! Walang biyanan, patay na ang magulang. Okay, pastor yun ng Pastor Romel. Brother Romel. Sa Binubusan. Pastor Ray Estrada. Yun yung kwento niya tungkol doon. So, in connection with the words, many believers owns Bibles. Amen? Dapat mayroon tayong pagmamay-aring Biblia. Kasi Bible-believing Christian tayo. Tapos wala kang Bible. Amen? Hello? Bible student ka, wala kang dalang Bible during Bible class? Natatawa lang ako. Di ba? Importante, pag Bible students ka, dapat may dala ka laging Bible. Lalo na kung pastor ka. Amen? Sasabihin sa cellphone. Sa cellphone mo naman. Importante, ang salita ng Diyos sa ating buhay. Amen? So, isa pa pong bagay, attending church services. Tayo imanin sa Iglesia ng Panginoon. Ano yung ating ginagawa sa loob ng Iglesia ng Panginoon? Mostly, habang tayo nakikinig ng sermon, nagbubuting-ting sa tabi, natutulog, para kang kulang sa tulog. Pinapahalagahan natin ang pag-iimbak ng salita ng Diyos sa ating puso at buhay. Amen? Tapos tutulugan mo lang, nagpakapuyat si pastor. Rich. Diba? Importante ang pagpapahalaga kasi ito'y pag-iimbak. Kung mayroon kang iimbakin, ayaw mong ibigay sa iba. Gusto mo iyo lahat. Dapat ang salita ng Diyos, kung maaari, nakikipagagawa ko, uy, pastor akin na, sige, go. Hindi yung, uy, kay sister yan, parang yung kayo, parang yung kayo, hindi, kung sayang wala siya, tama sa kanya, yun eh. Hindi. Kaya tayo nandito para mag-imbak tayo ng salita ng Diyos sa ating buhay. Amen? Yun po ang mahalaga. Listening sermons. Tayo ba'y nakikinig ng preaching? O natutulog habang preaching? O naglalaro habang preaching? O nagkukwentuhan habang preaching? Hello? Diba? Importante ang ating atensyon. Paano tayo mag-iimbak? Tingnan mo. Kapag may ayuda. Example, kapag may ayuda, maaga pa lang, gising na. Malayo pa ang pila, gusto'y mauna. Bakit? May ayuda. Eh bakit pagsasalita ng Diyos? Parang laging mahuli. Parang walang halaga ang iyong tatanggapin. Alin bang mas mahalaga, yung ayuda ni Gerjona? O yung salita ng Diyos? Amen? Bob. Importante ang salita ng Diyos. Amen? Sige. Subukan mo umaten. Hiwalay na tayo. Umaten ka ng service. Wala ka ng dadatngang pamilya dito. Ayaw pala ng asawa niya. Nakapangasawa ng unbeliever. Sa palagay mo, anong pipiliin mo? Bahay o simbahan? O gawain ng Panginoon? Dahil pag wala kang imbak na salita ng Diyos, tiklo ang mangyayari sa iyo. Amen? Gusto ko ba yun? Magkawindang-windang at walang direksyon ang buhay niyo. Kasi kulang sa pag-iimbak ng mga mahalagang bagay sa buhay. Ang dami kong inimbak
Sabi nga, Sister Lori, pagtitinda. Magandang magtinda daw ng sibuyas, kahit hindi mabili, may tubo. Tumutubo na lang. Kaya pala hindi mabili, kahit tumutubo. Di ba? Importante yung pag-iimbak ng mga bagay. At siguro sa bagay, kung mag-iimbak ka ng mga bagay, bakit? At mas madami, dapat mas madami ang salita ng Diyos. Paano ka makakapag-imbak ng salita ng Diyos ng marami, hindi ka madalang umattend ng service? Umattend ka man ng service, wala kang ng dalang Bible. Amen? O kaya umattend ka ng service, hindi ka naman nakikinig. At ikaw ay nalikot dyan sa tabi, ikaw ay natutulog. Anong matututunan mo? Anong maiimbak mo sa sarili? Wala. Amen? So wala tayong maiimbak. Parang wala pa tayong Kahit sa mga introduction mo, ang haba ng introduction, sorry. Parang mamaya pa ito matatapos. Okay lang. In connection, sabi na, God's word helps most when it is stored inside us. Not just placed on shelves. So ang ating Bible, dapat hindi lang nakalagay sa shelves. Dapat naka-store inside us. Amen? May dala kang ang Bible, memory verse. Patay, pastor, wala. Naman. John 11:35. Yun. Alam niyo, minsan challenge ko kayo kapag Sunday school class. Okay, Bible, memory verse, nakakahiya sa Panginoon, wala kayong memorize? Hindi ba kayo nahihiya? Hello? Pag tinanong, brother, ilang taong ka na sa gawain ng Panginoon? Ilang taong ka na? Di ba ikaw ay nagpastor? Bakit wala kang memory verse? Di ba ikaw kapatid mo yung pastor? Di ba ikaw yung mag-teach kayo? Dapat wala kang alam na Bible verse. Kaya sa Panginoon. Hindi ba kayo nahihiya noon? Wala kayong alam na memory verse? Amen? Importante. Huwag mong ipunin yung sama ng loob mo sa asawa mo, ipunin mo sa salita ng Diyos. Kasi mabubuhay ka. Ang asawa mo, pwedeng paltan niya. Hindi, bakit mo papaltan kung ayos naman? Ang pinapaltan, hindi yung character, yung personality, yung hindi yung person mismo, yung maling gawain. But memorize the scripture is immediately available. Importante. Ito na, points number 1. Point number 1, tagal what? God's word, reasons why hiding God's word in our heart. These things we should know. Dapat alam natin ito. Hiding God's word in our heart, it means God's word in our heart guards us from sin. Ito yung magbabantay sa atin at mag-iingat para hindi tayo malulong sa maling bagay. Kung hindi tayo nakakaalam ng salita ng Diyos, walang patutunguhan ng buhay natin. Tama? Tama. Tama. Importante, mayroon tayong alam sa salita ng Diyos. Sabi nga, daig ang may alam. Kung wala kang alam sa salita ng Panginoon, ano ang expectation mo sa buhay niya? Kung ang anak mo walang alam sa Bible, ano ang sa palagay mong mangyayari sa buhay niya, sa hinaharap? Wala po. Amen? Kahit marating niya ang pinakamataas na tugatog sa larangan ng politika o kayamanan sa mundo, pag wala siyang alam sa salita ng Diyos, walang kwenta ang buhay niya. Dahil nakalimutan niya ang pinakamahalagang bagay sa balat ng lupa ay ang Diyos at ang kanyang salita. Hindi ang kasama na papalitan at pumapanaw maski ikaw. Importante sa atin, sabi nga, heaven and earth will pass away, but God's word will not pass away. Amen? May verse yun na. Yun yun. Importante ang scripture sa ating buhay. God's word, it guards us from sin. When God's word is stored, it means kapag ang salita ng Diyos na-store sa ating puso, saan dapat natin i-store? Sa ating puso. Hindi nakalagay doon sa shelves. Hindi na iiwan sa bahay,
May yun. Ang sabi nga mas, kapag alam mong mahalaga, hindi mo ilalagay sa sahig. Hindi mo ilalagay sa basta mauupuan o magagabuhan. Ang misis mo ba mahalaga sa iyo? Siyempre naman. Huwag mong pagagabuhan. Amen? Nakakita ka ba ng misis? Pinapwesto mo doon sa tambutso? Bahala. Pinabuli. Kinausukan? Parang gulungan. Importante na pinangangalagaan natin ang mga mahalagang bagay. Pag hindi mo pinahalagahan ang mahalagang bagay, makaka-apekto yan sa buhay mo. Amen? Tama po? Makaka-apekto yun sa buhay natin. At ayaw natin ma-apektuhan. Di ba? Para hindi ma-apektuhan ang iyong pag-aaral at iyong grades, dapat ikaw ay, sa estudyante dapat ay nag-aaral. Aral tayo ng aral. Marami tayong alam. Ang tanong, meron kang alam sa salita ng Diyos? Yun lang. Nakalimutan mo ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Ang salita ng Diyos. Kung mayroon mang magandang ipamamana sa iyo ang iyong ina, ang iyong ama, ay ang salita ng Diyos ang pagkatawad sa kanya. Amen? Amen. Maaring mayaman, may pera na uubos yun. Pero ang salita ng Diyos, yun ang pinaka-importanting bagay sa lahat. Diba? Kahit wala man si mama mo, pero nandiyan ang salita ng Diyos, mabubuhay kang patuloy. Tama? Kahit nag-iisa ka lang sa buhay, basta mayroon kang alam na sa salita ng Diyos, kahit anong problema, kakayanin mo siya. Tama ko? Kakayanin natin. Dahil ang salita ng Diyos ay totoo ang pangako niya. It becomes our inner defense against temptation. Inner defense yun. Meron kang armas, may kalasag ka nandito sa loob. Hindi maaano ng sino man. Against kabulukan o kasinaan. Pag meron kang salita ng Diyos na naimbak sa puso mo, hindi ka basta maaapektuhan kasi sila. Alam mo, kapag inimbak mo ang isang bagay na mali sa buhay mo, it affects your soul. It affects your Christian life. It affects your living in God. Makaka-apekto ito sa pamumuhay mo sa Panginoon. At hindi lang yon, makakahawa ka sa iba. Importante, yung pinapahalagahan mong bagay, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya kung mahalaga sa iyo ang salita ng Diyos, sabi nga, not forsaking the assembling of ourselves together. Hindi mo papabayaan ang pagtitipon ng mga mananampalataya. Amen? Hindi lang yon, maaaring lagi natin narinig. Read your Bible! Read your Bible! Read! Listen! But don't forget, memorize. Memorize the scriptures. Maaaring nabasa mo na lahat mula Genesis hanggang Revelation, pero wala kang memorized verse. Para lang nakalagay mo sa shelves na hindi mo magagamit balang araw. Importante yung naka-store na Word of God sa puso mo. Amen? Do you believe that? Amen po. Kasi pag hindi, may tutuloy pa natin. Illustration, like a security system. Katulad ng CCTV. Ito yung illustration number 1. Para sa point number 1. God's Word in our heart guards us from sin. Ito katulad ng isang CCTV. A house without lock invites thieves. Pag ang bahay mo, walang may pinto, walang sarado, walang seradura, ay maaaring makapasok ang magnanakaw. Lalo na kung may importanteng bagay, nakakakita ka na ba na mayroon kang pinapahalagahang bagay, hindi mo ipapadlock. Instead of nakapadlock na. Hindi na pwedeng agawin. Ayan. Kasi mahalaga. Kung mahalaga yan, dapat susian mo na, ipadlock mo, tutuhanin mo na, saraduhan mo na, patunayan mong mahal mo siya. Pakasal na kayo! Agad-agad! Ano pa ang siyuta eh, paano pakasal? Importante, Pwede naman yata mag-isa. nakapadlock na, Siyuta mo na ba? para hindi makuha at maago ng iba. Kaya sabi ng iba, alam nyo,
Uy, may boyfriend na ako. Kasal na ba kayo? Pwede pa. Diba? Minsan may mga ganong tao, di ba? May mga tuso. Meron nga dyan nakasal na, naka-aagaw pa lang iba eh. Diba? Kaya hindi kami nagpapakasal. So parang totoo. Ibig sabihin, kung ang totoo, pero hindi tama. Amen? So alam natin ang prinsipyo ng salita ng Diyos. We need to obey God's principle. Okay? So, yun yung illustration. Believers without God's word in our heart is vulnerable. Mahina ito pagdating sa kasalanan. Pag mayroong nag-present ng kasalanan, ang bilis. Mabilis agad. Kasi vulnerable siya eh. Mahina siya. Wala siyang ay impact na sandata na panlaman. Importante, mayroon tayong naiimbak na mahalagang bagay sa ating buhay. Kung dumating man yung kids, mayroon tayong protection. Scripture acts like a spiritual alarm o alarm system that warns us before we fall. Yun po yun. Ang salita ng Diyos, ito ay katulad ng isang CCTV system na nagbibigay sa atin ng alarma, bilang alarma bago tayo, naaalarma agad tayo pag mayroon tayong salita ng Diyos. Di ba pag alam yung may naka-alarm, uy, may CCTV, mahirap magnakaw, naka-record. Amen? Yun po yun. So pag mayroon tayong naka-store na salita ng Panginoon, hindi tayo basta napupol sa kasalanan. Amen? Anong nararamdaman natin yun? Sa bagay natin natin. Nagigilty ba tayo? Meron ba tayong na-store na salita ng Diyos sa ating buhay? And what should we do? Ano kailangan natin gawin? Ngayon tayo may naramdaman, nagigilty tayo. Isa, dalawa, may reverse, okay na ba yun? 3, 4, 5, okay na ba yun? Siguro, guilty tayo na. Kailangan tayo mag-store ng mas marami. Mas marami, mas maganda. Amen? Mas safe, yun ang ating store. What should we do? Memorize verse. Mag-memorya ka. Magsaulo ka ng talata mula sa salita niya. Amen? I challenge you, 1 verse this week. Kaya next week, pag nagtawag ng memory verse, yes. So mayroon po. Don't wait until temptation comes. Store God's words. Huwag natin hayaan na dumating sa ating bigla-bigla ang mga pagsubok o trials. Dapat mayroon tayong store na salita ng Diyos sa ating buhay. Amen? Second, God's words in the minds guides our daily decisions. Importante yung mayroong guidelines o guides. Ika may gabay. Alam niyo, pag tumatanda na, minsan nakakalimot na, di ba? O kaya pag bata, kailangan din may gabay. Sino ang mostly? Sa talaga yung young people, kailangan ba rin ng gabay? Lahat siguro ng tao kailangan ng gabay. Kasi lahat ng tao, gumagawa ng ayon sa gusto niya. Ngayon, kung walang gabay mula sa salita ng Diyos, ano mangyayari sa buhay natin? Gagawin natin yung gusto natin. Maaari tayong mapahamak. Gusto niyo bang mapahamak ang inyong mga pamilya? Ayaw natin payagan. Diba? So huwag mong ipagkatiwala sa barkada, nasasama kung saan-saan, tapos papayag kang mag-outing o may papayag kang mayroong party, tapos pagdating sa church, ini-invite, ayaw mong pumayag sa church, meron ganun. Right. Pinapayagan umattend ng mga outing, pero pagdating sa church, hindi pinapayagan. Parang may mali. Amen? Importante, kung ano yung mahalagang bagay, yun ang mismo pinagpahalagahan natin. Nakalimutan na yata ng tao kung ano yung pinakamahalaga sa mundo. Sa atin, anong pinakamahalaga sa atin? Bilang mga mananampalataya, mahalaga ang salita ng Diyos sa atin. Mahalaga ang gawain ng Panginoon, mahalaga ang ating presensya, mahalaga ang ating kapwa, mahalaga ang ating paglilingkod, mahalaga ang ating awit. Lahat ng bagay na maipagkakaroon natin sa Panginoon may kahalagaan. Maliit man yan o malaki. Maliit man yan o malaki. Psalms 119, verse 105.
Thy word have I hid, for thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Di ba yung lights, it guides you doon sa darkness. Ito yung nagbibigay ng tanglaw sa iyong landasin na madilim. Ang buhay natin ay madilim dahil wala ang Diyos sa buhay. Kaya nagiging madilim. Kaya kung ikaw lang ang nabubuhay sa mundong ito at wala kang Diyos, madilim ang iyong landas na tinatahak. Pero kung kasama mo ang Diyos, sigurado ka, mayroong direksyon ang buhay mo. Kaya maraming bagay dito na nakalimutan ng tao na ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay ay ang salita ng Diyos. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Diba? Yun po yun. Kailangan natin ang salita ng Diyos. God's word provides clarity. Una-muna, life is full of choices. Life is full of choices. Sa family, tama? Namimili tayo ng mapapakasama sa pamilya. Gusto natin 3 ang anak, 4 ang anak, kung magkakaroon ng asawa kami, gusto ko ganito, gusto ko ganyan. So, yun ang choices natin. Namimili tayo ng mga bagay na tungkol sa gaano magiging sahod ko balang araw, kailangan kong kumita ko ng ganito para maging masaya ang aming buhay. So, may choices. So, ang pipiliin kong trabaho ay politician para maraming pera. O, di ba? O, hindi ako pipili ng karpintero. Mura lang ang sahod. Ako, ayoko. Chips. Very cheap. Engineer. O, engineer. DPWH. Hindi PWH. Alam niyo po, yung ganung bagay, hindi nasusukat sa dami ng pera ang tagumpay ng isang tao. Amen? Hindi ba mahalaga ang mga magsasaka? Hindi ba mahalaga ang driver? Hindi ba mahalaga ba ang konduktor? Hindi ba mahalaga ang mga bagger? Lahat yan ay mahalaga. Sa gawain ng Panginoon, walang importante dito. Walang pa importante, lahat ay mahalaga. Amen? Importante tayo lahat sa gawain ng Panginoon. So, bilang patuloy, God's Word provides clarity. Siyempre, ang liwanag, isa lang. Nagiging malinaw ang iyong landas na tinatahak. Kapag walang walang tanglaw, malabo ang iyong lalakaran. Alam natin, bilang mga nagkakailangan, lumalabo yung ating paningin. Kaya isa kailangan natin ng salamin. Kailangan natin ng guidance. Kailangan natin ng love, ng clarity. Ano yung bakit? Yung pagkalito, ano ang magiging dulot ng pagkalito? Yung malabo ang labo. Kapahamakan. Hindi assurance. So, hindi tayo makakapagpapatuloy na maganda kung hindi malinaw. Amen? So, kailangan natin ang salita ng Diyos na magtatanglaw sa atin para sa klaridad ng buhay. Para maging malinaw ang ating tatahanging landas. Amen? Pangatlo, ang salita ng Diyos bilang lamps, it provides direction when the way is unclear. When the way is unclear. It provides direction when the way is unclear. Pag hindi mo nakita kung yung dadaanan mo, hindi ka basta makakabang eh. Bibilang ang iyong ang paghakbang, minsan atras abante. Kaya maraming mananampalataya, sisimba hindi, aalis hindi. Makikita mo ngayon, bukas wala na. Bakit? Walang tumatanglaw na salita ng Diyos sa kanilang buhay. Amen? Kasi ang nagiging tanglaw sa buhay ng tao, hindi ako, kundi ang salita ng Diyos. Amen? Mas importante ang salita ng Diyos. Siya ang magiging tiyak na tanglaw sa atin. Bilang illustration, yung flashlight sa kadiliman. Mostly, mga NDRMO at RMC, yung meron pa ang hirapid kasi yung flashlight, nagdadala sila ng flashlight para kapag madilim, na ipakikita nila yung daan na kanilang pwedeng tahanin.
Sabi mo, flashlight does not show the whole road. Hindi yung buong daan na dadaanan mo. Tama? Siguro, pag malakas ang liwanag mo, malawak, pero hindi yung buong daan. Yun ang epekto ng flashlight. But, sabi nga, yung flashlight na ito, it shows the next step. Ang salita ng Diyos, ipinakikita nito yung ating susunod na hakbang. Amen? Hindi man ipakikita yung lawak hanggang doon, malalaman mo. Pero yung bawat hakbang mo, ipakikita ng Panginoon sa iyo. Wala namang shortcut sa pananampalataya. One day at a time. One step at a time. Little by little. Amen? Do you know what it feels when something or everything is not clear? Ano yung mararamdaman natin kapag ang may mga bagay na hindi malinaw at hindi sigurado? Anong nararamdaman mo mostly? Hindi ka sigurado. Fear. May takot ka. So, di ba? Nagkakaramdam tayo ng pagkatakot. So, ang salita ng Diyos ay magdudulot sa atin ng faith. Yan yung kakontra ng fear, is faith. So, ito po ay magbibigay sa atin ng guidance sa ating paglalakbay bilang mga mananampalataya. And what we should do? Ano kailangan dapat natin gawin? Siyempre, lagi po sinasabi, memorize Scripture. Memorize Scripture. It helps choose wisely under pressure. Lastly, ang illustration ng kwento ni Pastor. Sa San Jose, mayroong nagpatayan na aksidente pala namatay. Mayroong isang bagong kaganapan. Asawa, pinatay ang kanyang mister, pinatay ang kanyang misis. Sa San Jose, mayroon tugtog. Bakit? Bakit pinatay? Sabi ng iba, ano daw yun? Selos. Pero dahil may sakit na diabetes yung lalaki. So yung pressure, under pressure, yun ang hindi niya nakayanan. Hindi niya nakayanan. Nag-burst out ng galit. So mahirap pag wala kang salita ng Diyos na nakaimbak sa iyong buhay. Kapag dumating ang problema, bigla kang nag-burst out. Bigla kang nag-iignite. Tama ng lahat ng tatamaan. Walang haharang. Ang haharang, diba? Importante, ang salita ng Diyos na nakaimbak sa puso. Because it guides us. It directs us tayo doon sa kabila ng under pressure. Hindi tayo basta-basta magdidesisyon. Kasi mayroon tayo nakaimbak na salita ng Panginoon. Amen? Last. Amen. God's word on lips empowers us to stand and share. God's words on our lips empowers us to stand and share. Sa Matthew chapter 4, let's open our Bible. Matthew chapter 4, verse 2. But he answered and said, sabi ng Bible, Matthew chapter 4, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Nung dumating sa punto na ang Panginoong Hesus ay kinukso, ano ang lumabas? Anong kanyang reaction doon sa tukso? Memory verse. Amen? Memory verse. Pag may problema at nababagabag ka, meron ka dapat memory verse. Amen? Hello, meron po ba kayo? Meron na po ba kayo? Meron na. Kapag dumating ang problema at naging magulo ang buhay, kailangan natin mag-ibak ng mas marami pa para tayo ay maiwasan, sabi nga ng ating verse, hindi tayo magkasala o madala ng pagkakasala.
At ang dulot nito sa atin ng kasalanan is kabulukan. Pagkasira ng relasyon, pagkasira ng pagkatao. Lahat ng bagay na maaaring hindi kaaya-aya mararanasan mo is because of sin. Ayaw natin mangyari yun. At kung ayaw mo mangyari yun, now is the time to memorize the scripture. Hindi lang isa, umari one step at a time. Kailangan natin mag-imbak ng salita ng Diyos. Ang salita ni Jesus ay siyang nagbibigay buhay. Tama? Yung salita niya ang makapagbibigay buhay. Yung salita ng tao, maaari natin ikamatay. Tama ba yan? Tanging ang salita ng Diyos ang makapagbibigay sa ating buhay. Yung ating salita, minsan makasasama. Tama po? So, kung wala kang masasabing maganda, ikaw, huwag mo nang sabihin. Kasi maaaring makasila. Importante, kung mayroon kang sasabihin at pag-uusapan, dapat ang usapan natin ay ang salita ng Panginoon. Let's say, Bible study. Di ba marapat yun? Kasi yun ang mahalaga eh. Pag-uusapan mo ba yung mga hindi mahalagang bagay? Ano mapapala mo? Mayroon ba tayong makikita dyan sa akin? Ay, mayroon dyan, may ayuda. Chip, sasama ka. Kasi mayroon kang makakita. Mayroon kung alam mo wala, takot ka pa mag-aaksaya ng panahon. Pero naniniwala tayo, hindi pag-aaksaya ng panahon ang manatili sa gawain ng Panginoon. Hindi pag-aaksaya ng panahon ang pagbabasa ng Bible. Ang pag-memorize dito, mahalaga ang gawain ng Panginoon. At yun ang pinakamahalaga sa lahat na siya natin pinapahalagahan. Amen? Yun ba ang pinapahalagahan natin? Amen. Tama po. Mas pinapahalagahan natin sa lahat ang salita ng Diyos. Meaning, Jesus responded to temptation with memorized scripture. Sabi ng Matthew chapter 4. A believer who knows God's words, it should be ready to stand firm and speak truth. Dapat natuto tayong manindigan at magsalita kung ano yung totoo. Hindi kung mukhang totoo lang. Dapat totoo talaga. Amen? Ang salita ng Diyos ay makapagbibigay sa atin, tayo ay para mag-stand firm o maging matatag sa ating buhay pananampalataya. Bilang illustration, a weapon in the hand of a soldier. Kapag ang sundalo ay may hawak na baril o sandata sa kanyang kamay, pupunta siya sa gera, siyempre, may possibility mananalo sila. Pero kapag ang sundalo pumunta ng gera, walang hawak na armas, anong kwenta ng armas? Kahit may sundalo. Yan po ang buhay natin. A weapon left at home is useless in battle. Katulad ng salita ng Diyos. Kailangan natin dala-dala. Hindi naman all the time may dala ang Bible. Tama? Pero dapat, sa puso mo, meron kang dala ng salita ng Diyos. Amen? At hindi lang every Sunday, may dala kang Bible, kahit wala, meron kang nakaimbak dito. Tama? Importante po yun, ang salita ng Diyos. A weapon that is left of is useless. A word memorized is a weapon. Ang salitang ating nasa ulo ay ating magiging sandata. Amen? Siya ang ating magiging sandata sa anumang laban ng buhay. Upang tayo ay hindi magmukhang talunan. Ready for immediate use. Hindi lang kayo, tingnan mo sa gera. Ikot. Nandun na sa gera. Ay, wala nang bala. Importante, meron tayo lalak back mas marami. Anytime, in immediate, ay meron tayong nailalabas. In conclusion, God's word must be. Ang salita ng Diyos dapat tumilos sa ating buhay. From the Bible, from this Bible,
Amen? Amen. To the heart. Saan yun? Sa puso natin. At ang Pangulo sa ating buhay. Hindi mangyayari yun kung hindi natin sisimulan ang salita ng Diyos sa ating puso. Maaring dala mo lang, pero wala sa iyong puso ang salita ng Diyos. Hindi yan makikita sa buhay. Huwag kang mag-expect na magbabago ang buhay mo. Kasi ang nagtatransform ng buhay, ang salita ng Diyos na naka-imbak sa iyong puso. Pag walang naka-imbak sa puso mo, walang mangyayaring pagbabago o transformation sa buhay mo. Magiging useless ang Bible sa iyo kapag wala sa puso. Nasa shelves lang. Ayaw natin mangyari yon na maging useless. At hindi useless ang Bible, tayo ang magiging useless. Amen? Ika nga, a God without man is still God. A man without God and His word is nothing. So we need to memorize the scriptures. We don't memorize the scriptures, remember this. We don't memorize the scriptures to impress people. Hindi tayo nag-memorize ng talata o gumagawa sa gawain ng Panginoon to impress people. Right? Hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagbibihis na maganda, hindi ka nagdadala ng Biblia, hindi ka sumasagot sa Bible quiz to impress people. We are here to obey God. Natirito po tayo upang sundin ang Panginoon ng ating buhay. Amen? Ito yung tagline ulit. Not to impress people, but to obey God. We are here not to impress people, but to obey God. Amen. Amen. Tayo po tayo lahat ang ibig lang. Maraming Diyos, salamat. Salamat sa iyo pong salita. Sa hamon na marapat kami ay may naiimbak na pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Maimbak sa aming mga puso, sa aming isip, sa aming buong pagkatao upang makita sa aming Panginoon. Hindi namin ito may pakikita kung sa simula ay hindi kami nakapag-imbak ang iyong salita. At nagdudulot namin ng ito ng pangamba sa iba. Salamat sa dulot ng iyong salita sa aming buhay. It gives us life and joy and happiness and assurance of heaven because of your word and your promise. Salamat, Panginoong Diyos, sa bawat isa ng dirito na naglaan ng oras upang pahalagahan ang pakikinig, ang iyong gawain ng bawat isa ay nandito upang luwalhatin ang iyong pangalan. Salamat, O Diyos. At mabahin mo po bawat isa sa amin. Kami po ay nagpapasalamat ng lubos sa iyo sa lahat ng mga bagay na ginawa mo sa amin. Higit sa lahat sa iyo pong salita. In Jesus' name we pray. Tayo po ay darako sa ating